Sige po, panatili tayo nakatayo. Sino po excited sa ginagawa ni Lord? Grabe, praise and worship pa lang. Ang tindi na ng ginawa ni Lord. Tama ba? Tapos yung prayer warrior natin, nilid talaga tayo sa presence ni Lord. At syempre, tatapusin natin to sa salita ng Lord that will truly transform us and change us. Amen? Sige po, pikit natin ating mga mata. Let's pray. Father, we love you. Yahweh, our God, we love you. You are our Lord. You are everything for us. And today, Lord, show us your grace. Show us your mercy. Show us your love, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na mabago kami ng salita mo ngayong araw na ito. Change our thinking in these days, O Lord God, wherein punong-puno, Panginoon, ng kahirapan, punong-puno, O Lord God, ng persecution and circumstances, Panginoon. Everything is difficult, everything, O Lord God, is going down. But then, O Lord God, hindi kami natatakot sapagkat naniniwala kami merong Diyos na sumasama sa amin sa lahat ng oras. At kailanman, hindi po kami iniwan, Panginoon. Lord, anoint your word today. Gamitin mo po ako, O Lord God, sa iyong kalagitnaan, Lord God, ng simbahan na ito. Bless, O Lord God, life giver binyan at naniniwala ako, Lord God, na ikaw ay gagalaw sa araw nito. We are so excited sa gagawin mo. Move upon us, Lord. We want more of you. We just want more of you, God, and the reason why we are here is just you. Salamat, Panginoon. We love you. We praise you. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Malakas sa palakpak po sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, umaapoy ka. Yan. Yes, the Lord. Sige po, makakaupo na tayo sa napakagandang presensya ng Panginoon. Amen. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Binatin nyo na po ba yung katabi ninyo? Ayan. Okay, grabe yung introduction sa akin. Nakakaba. Amen. Yan, so grabe. Ginagawa talaga sa atin ni Lord. Praise and worship pa lang, bless na tayo. All throughout, may ginagawa si Lord. Pwede na tayo umuwi eh. Kasi sobrang punong-puno na tayo, pero I wanna tell you, uuwi tayo ngayong umagang ito. Tama ba na may daladalang salita ng Lord, lalong-lalo na sa panahon natin na kinalalagyan ngayon. Amen? Tama ba? And I'm so privileged and honored po na makapagsalita sa inyong harapan. And tama ba, talagang tuwang-tuwa ako dahil it's an honor to serve, to preach po sa inyo. Totoo lang, first time lang ako nakapag-preach sa Life Giver Binyan, pero totoo lang, back up nyo po ako, palagi po ako nandyan, talagang alam ko yung nangyayari sa church. So, hindi po ako iba, tama ba? I know what's happening, I understand everything, at talagang nakikita ako na gumagalaw talaga si Lord sa church natin. Amen? Sa mga nasa online po, hello po sa inyo. Ayan, kamusta po kayo? Lalo yung mga ka-churchmate ko dyan sa Lipa. Ayan, sa mga iba't ibang lugar. Ayan, hello po sa inyo. Praise the Lord. Sino po excited sa gagawin ni Lord? Ngayong umagang ito. Amen? Thank you so much. Tama ba? Siyempre, in the behalf of our Rev John, amen, and siyempre, napakaganda nating Pastora Lucille, salamat po sa opportunity na makapag-speak. Palakpakan po natin si Lord. Okay? This morning, we are going to talk about living in the last days. Woo! Grabe. Powerful. Tama ba? Sino yung naniniwala dito na tayo po ay nabubuhay na sa panahon ng mga huling araw? Tama ba? You can see it everywhere. Tama ba? Matindi ang galaw ng Lord, pero totoo lang kapag lumabas ka ng church, kahit sa mismong bahay mo, sa corporate, sa school, sobrang chaotic, sobrang gulo. Kaya naman, minsan mapapatanong ka Lord, ano ba talaga ang direksyon ng mundo? Tama ba? Ano ba purpose ng mundo? Bakit ba umiikot? Or para saan ba umiikot ang mundo? What is the focus of this world? Ano ba ang goal ng mundong ito? Is the world really for you? Or is the world really for us? Tama ba? Kasi kung hindi, ang problema, baka mabuhay ang tao, o ang tao ay mabuhay sa mundo na sumusunod lang, o sinusunod lang kung ano yung nakikita niyang tama sa kanyang mga mata. Katulad ng mga Israelita nung panahon ng Judges. Yan. PowerPoint please. Sabi po ng Judges chapter 17 verse 6. In those days, parang ito na yung panahon na yun Pero ito sa Judges, in the book of Judges, in those days, there was no king in Israel. And everyone did what was right in their own eyes. Basta kung ano lang yung masaya, basta kung ano lang yung gusto nilang mangyari, huwag niyo akong pakialaman, sarili kong buhay ito. Tama ba? Kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Hindi na mahalaga kung ano yung tama, hindi na mahalaga kung ano yung mali.
Just let me do what I want to do. Wag niyo akong pakialaman. Hello? Sino nakakakita ka ng mga taong ganyan ngayon? Amen? And today, meron po tayong passage, o actually isang chapter po sa 2 Timothy na nilalagay ni Lord na itong mga nakaraang week sa akin. Actually, nagpipray ako, Lord, ito pa talaga kasi sobrang bigat na ito. Sabi ko, Lord, tama ba, nag-series break kami, sana nag-parable na lang. Pero sabi ko, Lord, bakit ito? Sabi ko, ang bigat. At hirap na hirap po ako, totoo lang, puyat na puyat. Sabi ko, Lord, paano to gagawin? But then the Lord led us sa napakagandang interpretation ng passage na ito. Amen? Excited po ba tayo dyan? Amen? Okay? At nung inaaral ko ito, parang sinasabi ni Lord sa akin, Nak, this is how the world works now. Kanito na siya, Nak eh. And amazingly, hindi pa to nangyayari nung panahon ni Paul, pero nasulat niya na to sa libro niya. At actually, nasulat niya ito sa pinakamatindi niyang disciple at mentee na si Timothy. Ayan. Shoutouts, Tim. Ayan. Kuya Tims. Okay? And true enough, dito sa librong ito, mapapansin mo na talagang inaalagaan ng maayos ni Pablo ang kanyang disciple. Okay? And sa panahon natin, kapag nirelay mo yung passage na ito, tama ba, pakiramdam mo na yung ginagawa ng tao ngayon, normal lang. What is happening around us is normal. These days, may ginagamit pa ang tao na praise to justify the things na okay lang yan. And the world is normal. So yung sa katay mo, normal. Di ba? Makakarinig ka ngayon ng mga salita na, can we just normalize this? Oh. Can we just accept it na ganyan na talaga siya? Can we just, masyado ka namang OA, masyado ka kasing panal, pa-church ka kasi, masyado kang judgmental. Can you just accept me for who I am? Grabe. People will say, alam mo, there's nothing wrong about you. Okay lang yan. Huwag mo silang pakinggan. There's nothing wrong about it, right? I mean, wala ka naman sinasaktang tao, wala ka naman tinatapakang buhay. Okay lang yan. As long as you feel it's right, it's all right. Eh. Sadly, nakakalungkot, sabi ni Pablo, maririnig mo ito hindi lang sa labas, pero pati sa mga Kristiyano. Mga false comfort, tama ba? Na maririnig mo na ang sarap pakinggan, pero totoo lang, compromise na pala. Tama ba? Alam mo yung mga salitang, alam mo, I understand you, ba't mo nagawa yung kasalanan na yan eh? Sila masyado silang sa'yo. Di nila naintindihan, ba't mo nagawa yan? I understand that. Your feeling matters, bro. Your feeling matters, sis. Okay lang yan. Nandyan din ako, naranasan ko din yan. And it sounds so good, right? It sounds so uplifting na parang, grabe, kinocomfort ako. Pero alam mo ba, minsan, ganyan din si Satanas. Kapag nakakagawa ka ng mali, kunyari, dinadamayan ka niya, sama ng mentor mo, pinahiya ka niya, pinagalitan ka. It sounds good, but it's not. And the word of the Lord today will lead us how the world is contagiously deceiving us. Tama ba? The humanity, how the world is continuously, tama ba, calling this new normal or normalizing things. Yan ang pag-aaralan natin today. But also, pag-aaralan natin today to how to live in the last days. Are you ready? At ang passage po natin ay manggagaling dito. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, tapos tatalon po tayo ng 10 to 17. Okay, are you ready? Babasahin natin, sabi niya, but mark this, there will be terrible times in the last days. Grabe. Terrible. Nakakatakot. Why? Because verse 2, because people will be lovers of themselves. Lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Huwag mo tingnan yung katabi mo. Ungrateful, unholy, doing something unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Having the form of godliness, Kristiyano siya, but denying its power.
Sabi ni Pablo, have nothing to do with them. Lumayo ka sa kanila. Sila nakakatulong. Talon tayo ng verse 10. Sabi niya, however, ito yung sagot ni Pablo kay Timothy. However, you know all about my teachings, my way of life, my purpose, my faith, my patience, my love, my endurance, my persecution, my sufferings. Ba? Nakita mo lahat yan. What happened in me in Antioch, in Iconium, in Lystra, the persecution I endured. Alam mo yan, sabi ni Pablo sa kanya. Okay? Yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Verse 13, while evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Yung mga naloloko, lalo pang naloloko at lalong manloloko. But as for you, magpatuloy ka. Continue. Sabi sa katabi mo, magpatuloy ka. But as for you, continue on what you have learned and what you have been convinced of. Kung ano yung natutunan mo sa Life Giver Binyan, sa life group mo, sa SOD, tama pa, pagpatuloy mo daw yan. Because you know those from who you learned it. Alam mo kung kanino mga tao nang galing yan at kita mo sa buhay nila yan. And how from infancy, you have known the Holy Scripture. Alam mo na yung Bible, bata ka pa lang, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Alam mo, ligtas ka. At itong pinakamatindi, because all Scripture is God-breathed, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good works. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Grabe. Lord, huwag mong pahabain. Tulungan mo ako, okay? Sige. So, bigyan natin ng konting background yung chapter ng ito. Ano ba yung nakasulat nung chapter 1 and chapter 2? Kasi baka sabihin nyo, inedit ko eh. Baka inedit lang. Hey. Okay, so, to give you a background saan nanggaling ito, this passage was written for Timothy by his great mentor, Apostle Paul. While Paul is nasa kulungan, he was imprisoned ng mga panahon na ito. Nung sinusulat niya itong letter na ito, grabe, nasa kulungan siya. Talagang pag-confer ka kay Lord, kahit anong sitwasyon mo, wala kang pakialam eh. Ba? And in the first and second chapter, sinasabi ni Paul sa kanya, he deliberately encouraging Timothy to be faithful up till the end. Second chapter, sinabi niya, don't give up sa ministry mo, tuloy mo lang yan. Ganda po na 2 Timothy, basahin nyo. Sobrang ganda. Sabi niya, and offer the best sacrifice for the Lord, proclaiming the kingdom of Jesus. Ituloy mo lang yan, sabi ni Paul sa kanya. Until he came to chapter 3, nasabi niya, but wait, there's more. I want you to be aware and to be awakened. Magising ka. Sa katabi mo, magising ka. Ayusin mo lang ang gising mo, ha? Huwag naman tanghali, okay? Okay? And today, this will teach us, di ko na po patatagalin, on how the world works in the last days. At yan po ang pag-uusapan natin today. Game? Number 1, there will be terrible times in the last days. What do you mean by terrible? Katakot-takot. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Maganda yan, gwapo yan, nag-ayos yan, munti kang pamalate yan dahil sa makeup niya. Huwag mong awayin, okay? Diba? There will be terrible times, mga nakakatakot na pangyayari sa huling araw. Pero ano ba yung huling araw? What is the last days? Kailan ba nagsimula ang last days? Kung gusto nyo malaman, nagsimula po ang timeline ng last days, beginning ng ministry ni Jesus. 2,000 years ago, nung pinanganak si Jesus, last days na yung tawag doon. At natatapos lang siya hanggang bumalik siya ng pangalawang beses, yung second coming. Pag nag-end John, tapos na yung last days. Yan, kainos. Hanggang di ba nagra-rapture? Last days. Pag nag-rapture na, end times na yon. Okay? So, wag ma-confuse. Alright? So, yun ang pagkakaiba niya. Hindi pa nangyayari, hinihintay natin siya ngayon. Tama ba? Last days na. And frankly speaking, we are living in the last days. Sabi sa katabi mo, nasa last days ka. And Paul told Timothy that in those times will be difficult. Mahirapan ka. Several times. It means people will constantly, repeatedly face and experience hardship, stress in life. Even ang mga anak ng Diyos di makakalusot dito. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, damang-dama ba? Dama mo ba? As a matter of fact,
Paul was writing not just for the world, but specifically for the church. Nung sinulat niya ito, sabi niya, huwag ka mag-ingat sa mundo kasi alam mo na mangyayari sa mundo. Pero mag-ingat ka sa church, may mga makakapasok na ganito, sabi niya. He wrote this for the Christian in the last days who call themselves followers of Jesus. Pero, ang tanong, Coach, bakit may terrible times pa? Ba't ako tinatanong mo? Babasa lang tayo. De, joke lang. Tama, bakit may terrible times pa? Kasi baka isipin ninyo, o baka isipin natin, sabi niya, ano ba yan? Sama-sama naman ng Diyos. Bakit ganyan? Kinilala ko naman siya. Ba't gano'n? May paghihirap pa. Ba't ang hirap-hirap pa kasi ng buhay? Tama ba? Ang hirap kaya nang hindi ka nakapag-aral. Okay? Ba't gano'n? Ang hirap-hirap ng buhay. Tumawa kayo. Ang hirap kaya dito sa harapan. Tama ba? Ang mahal ng bilihin. Ang mahal ng, tama ba? Ang pamasahe. Ang mahal ng ganito. Ang mahal ko siya kaso may mahal siyang iba. Yan. Pag ganyan, gustong-gusto niya eh. Yan. Okay? Grabe, dumaan kami ng pandemic, sobra, wala kaming makain, nagkasakit kami, namatay yung mga tao, namatayan kami dahil sa COVID, nagkaroon ng famine, bumagyo, binaha kami, nasunugan kami, nanakawan kami, nagkaroon ng climate change, etc., etc. Pero hindi yun yung sinasabi ni Lord na terrible times at difficult times. Kaya daw magkakaroon ng difficult times is because of this, because letter A, people will be lovers of themselves. Woo! Kasi yung mga climate change, yung mga natural phenomenon na nararanasan natin sa nature, eh, natural lang yan. Nung araw, meron ng ganyan. Nagkakaroon ng famine, the Great Depression, tama ba? In history, alam niyo yan. So, hindi yan yun. But actually, kaya magiging terrible ang last days kasi ang tao, mamahalin niya lang ang sarili niya, wala nang iba. Kaya nga sabi niya, markahan mo, itatak mo ito, that sa last days, there will be terrible times. Okay? Because people will be lovers of themselves. Sabi mo sa katayin mo, lovers of themselves. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to yourself. It is the greatest love of all. Ganda, no? Pero, ba? Huwag niyo palakpakan. Okay? Question, mali bang mahalin ang sarili natin? Of course not. Mahal ka ni Lord eh. Sabi sa katayo, mahal ka ni Lord. At kung meron mang una magtitiwala at magmamahal sa'yo, ikaw dapat yun. Tama ba? It is important to love yourself. We need that. As a matter of fact, God wants you to love yourself. Kaya nga gusto niya magpatuloy ka. Kaya nga gusto niya sumamba ka sa Kanya. Because taking of ourselves is one way to glorify God in our lives. Kaya nga huwag mo sirain yung buhay mo, huwag kang magbisyo, tama ba? Iwasan mo yung kasalanan. Kasi kapag sinisira mo yung katawan mo, yung sarili mo, hindi mo nag-glorify si Lord. Pero pag inaalagaan mo siya spiritually, hindi lang physically, loving yourself, gustong-gusto yan ng Lord. But not all the time. Sabihin sa katawan mo, hindi sa lahat ng oras. Because a lot of people today, in the last days, love themselves more than God. Yun ang problema. And I want you to know, today, people will only think about themselves. Wala nang iba. Not all, pero marami. Okay? Na mas mahal nila ang sarili nila kaysa Diyos. Mas mahal nila ang sarili nila kaysa sa simbahan, kaysa sa mga tao sa simbahan. Amen? Tama ba? And isa sa mga example dyan, because there will be lovers of money. Okay? Meron pa tayo dyan sa PowerPoint. Lovers of money. Sadly, a lot of people today will spend their whole life for money rather than spending their money for the people and for God. Sa panahon natin ngayon, baliktad na eh. Imbis na tayo kumokontrol sa pera, ang pera ang kumokontrol sa atin. Nabaliktad na. Today, mas marami nang nakokontrol niyan kaysa nagkokontrol dyan. People will deliberately talk about money, business, ano magandang pagkakitaan, ano magandang trabaho. Mataas ba dyan dyan, sis? Grabe, matindi ba benefits dyan? Matindi ba yung mga amenities? Ano yung amenities? Huwag na yun. O ba? To the point that people will forget God for money. Masyado lang busy ang tao sa kanyang pinagkakakitaan. Meron pa isang kwento, no? May isang member ng simbahan, wala siyang trabaho. Tapos gusto niya magka-business. Sabi niya, lumapit siya sa pastor. Sabi niya, for example na lang,
si Coach Brian, lumapit siya kay Coach Brian, sabi niya, Coach, pag-pray mo naman ako, wala akong trabaho, o wala akong business, gusto kong magka-business. Pinag-pray siya ni Coach Brian. And definitely, sinagot ni Lord, nagkaroon po siya ng business. At ang business niya po ay pag-aalaga ng itik. Kwak-kwak. Okay? Tapos, nung nagka-business siya, tinanong siya ng pastor, sabi niya, isang araw, dahil sa business niya, hindi na siya nakakapunta ng prayer works. Tinanong ngayon yung prayer works na leader, sabi niya, si brother ganito, nagsisimba ba? Sabi niya, hindi po bakit? Busy po nag-aalaga ng itik Sabi niya. Tapos another week, nang tumaan, sabi niya, tinanong niya yung life group mentor, sabi niya, kamusta si ganito? Sabi niya, kamusta nangyari sa kanya? Busy daw po, coach kasi wala daw po magbabantay sa itik niya. Lumahalaki yung business in booming, baby. Talagang sumasabog siya. And lastly, tama ba? Hindi na siya nakikita sa church. At nung nakita niya, dumadang isang pastor, yung pastor lumabas siya, nasa lubong niya yung sa inyo, brother, kamusta? Sabi niya, ito po, ang ganda po ng business. Sabi niya, hindi ka na nakakapag-church, ano nangyari? Sabi niya, gano'n, hindi ka na daw nagla-live, hindi ka na daw nagpe-prayer. Ang sabi, ano nangyari? Wala po kasi magbabantay ng itik Alam mo, isang araw, dumating si Lord. Nag-rapture. Tapos naiwan siya. Tapos sinigaw niya kay Lord, Lord, bakit mo hindi ako sinama? Nagtiwala naman ako sa'yo. Alam mo, sabi Lord sa kanya, wala kasi magbabantay ng itik Hello? Kung kaya mong ipagpalit si Lord, wag kang umasa na maliligtas ka. Are you getting my point? Wala magbabantay sa itik, diyan ka na. But again, the problem is not the money. But the person who manage his money. Okay? Matthew chapter 6, verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Tama ba? Si Jesus ang nagsasalita dito, sabi niya, di mo pwedeng sambahin si Mammon at si God. Pero sino ba si Mammon? Mammon is the God of money. Okay? Kaya sabi niya, you cannot serve Jesus and money. You cannot serve. It's either iiwan mo yung isa at maglilingkod ka kay Lord. Pero amazingly, pwede mong gamitin yung pera para makapaglingkod kay Lord. Tama ba? It's just the person na nagmamanage nito. Amen? Tama, bibilisan pa natin. Ano pa? People will become boastful, proud, and abusive. Of course, pag may pera ka, may yapang na din. Tama ba? Nakasama. Pag may narating ka na sa buhay, pag mamalaki mo na, sometimes, even sa church, tama ba? Nakakapasok yung ganyang spirit. May mga leaders sa Bible that they were super entitled by their positions, but there are lack of service and submission. Sino yung mga yan? Yung mga Pharisees. Diba? They abuse their power to command what you cannot see in them. Di mo nakikita sa kanila. Kapag nakita nila mabait ang tao sa kanila, inaabuso pa nila. And taking advantage to the people around them. Ano pa? Lovers of money, boastful, proud, abusive. Ano pa? Disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Matigas ang ulo, masyadong tamad, hirap na hirap silang itayo yung katawan nila sa kama. Huwag mo tingnan yung katabi mo. Yung meme na kapag pinag-usapan na sumasagot yung anak sa magulang, yung nanay sa church. Ewan ko, hindi na gets. Alright. Okay, so, tama ba? Okay? Hindi makatayo sa kama, hindi maiangat yung puwet sa pinag-uupuan, kakalaro, kakanood. Pag inutusan ng magulang at ng leader, ayaw sumunod, pakiramdam nila, inaapi sila, inutos-utusan lang. Binobosi lang sila ng magulang nila. Disobedient. Tapos nakahiga na lang yan buong araw. Pero magugulat ka, pagod na pagod daw siya. Pag nakahain na yung pagkain, kakain na lang, magre-reklamo pa. Ba't ganyan yung ulam? Alam mo naman di ako kumakain yan Kaya sabay sabi ni nanay, di wag ka kumain. Bahala ka dyan. Tama ba? Bibilan ng favorite na sapatos na gustong-gusto niya. Pero sasabihin, ayoko na sapatos na yan, kulay black. Sabi ko yung kulay blue, yung pangit naman ang binili mo, hindi ko bibilin yan. Ungrateful. Sabi. Tama ba? Pag niyaya mo yan sa church, umaayaw. Ayaw na ayaw niya kapag pinag-uusapan ng church, life group, ayaw niya talaga yan. Ayaw niya mag-worship, ayaw niya patulon-talon sa church, pa-amen, amen, corny daw yan.
Ayaw niya ng mga salita ni Jesus. Pero pag niyaya siya ng tropa niya at barkada, etc., hindi pa nagyayaya, nandun na siya, sobrang aga. Unholy. Tama ba? Ayaw na magmahal ng tao, sarili na lang ang mahal niya. Yung iba, niloko ng ex niya, kaya ayaw na magmahal ulit. Bitter, unloving. Pag may nakagawa ng masama sa tao, isusumpa niya, sasabihin, kahit kailan hindi ko patatawarin niyang tao na yan, kahit anong gawin niya, hindi ko siya kakausapin. Ang matindi, nagsorry na yung tao sa kanya, pero sabi niya, bahala ka dyan, hindi kita patatawarin. Unforgiving. They will make stories about people, lies about other people's lives. Sa Tagalog, ichichismis kanila. Hoy, alam mo ba si ano? Naku, magkakaganito yan. Naku, ito, yan ang mangyayari dyan, sis. Kasi naman, napakaano no? Tawag po dyan, slanderous. Sinisiraan mo at gumagawa ka ng maling kwento sa tao. Di ba nangyayari na yan Hello, may kausap ako dito? Nangyayari po ba yan? Yes. Ang tao, ang bilis suminit ng ulo kapag napikon yan at nabanas. Hindi po nabanas sa Batangas Batanggenyo kasi nabanas sa kanila na mainitan. Pero kapag mainit din naman, nakakabanas naman talaga. Okay? Pero pag napikon yung tao, nananakit na siya, sumisigaw, nagmumura, worse, pumapatay. Hindi makontrol ang sarili makapanakit. O hindi makontrol ang sarili na gumawa ng mali. O hindi makontrol ang sarili na gumawa ng kasalanan. Pag na-addict na siya, gagawin niya lahat at wala siyang pakialam, magawa lang ang gusto niya without self-control. And brutal. Grabe. And these people just love, nagbibinata. And these people just love to do bad things. Bad boys, bad girls, bad attitude. And they believe they were born villain. Tama ba? I'm a villain. They are proud. Magulat ka, they are proud about it. Hindi nila ikinakahiya. As a matter of fact, proud pa sila dun. Not lovers of good. They will become unfaithful, unloyal. They will call themselves friend, best, brother, sister. Pero pag wala ka na at di mo na sila nakikita, sinasaksak ka patalikod. Treacherous. Hindi ko na siya dinefine. Gumawa na lang po ako ng example kasi sobrang haba talaga. And sinabi ko, Lord, seryoso ka ba ang haba ng word Pero hindi Let's preach it na. Go. Lahat ng bagay minamadali nila. Gusto nila makuha ang isang bagay ng mabilis na panahon. Gusto nila magaling agad sila kumanta, magaling agad sila tumugtog. Wala silang patience. Kapag may assignment yan, ang pasahan Biyernes, Lunes ngayon gagawin nila yon Huwebes ng gabi. Ang tawag doon, rush. Nagmamadali. Hindi yung rush na R-A-S-H talaga. Okay? Believe na believe yan sila sa sarili nila. Kahit nasabihin mo ng ibang tao, hindi na tama yung ginagawa mo, bro. Sasabihin nila, di mo ko kilala. I believe in myself. Wala kang alam. Kaya ko to, magaling ako, sobra, di ako nagkakamali. Ang tawag po namin dyan sa psychology, narcissist. Conceited. Sa Bible, conceited people. At magugulat ka, mas masaya sila na nasa bahay na lang kaysa mag-church. Kaya naman nilang pumunta ng church pero mag-online na lang daw sila. Mas masaya silang maglaro, mag-movie marathon, mag-games, magdamag kaysa mag-live group. Mas masaya silang magkulong na lang sa kwarto, magbabad sa social media, kaysa mag-evangelize sa labas at iligtas ang kapwa nila tao. Hinahayaan nilang pinaglalaroan na lang ng demonyo ang buhay nila. Mas okay na sa kanilang magpahinga, kumain, magbanding, mag-enjoy, kaysa mag-pray at devotion, mapagod mag-serve kay Lord. Lovers of pressure rather than lovers of God. Amen? Life giver bin yan, kaya pa ba? Sino dito, nakikita mo yan ngayong panahon na to? We are living in the last days. Sabi mo lang sa katayo mo, nasa huling araw na tayo. And letter B, suggestion ni Pablo, ito, kapag nakita mo yung mga taong yan, have nothing to do with such people. Layuan mo sila. Church, listen to me very well. Ang masakit po dito, hindi mo lang sila makikita sa labas. Hindi ko po nilalahat pero yung minsan yung iba nasa church, pero wala yan dito. Hindi yan dito, okay? Yung life giver bin yan, perfect church to, wala joke lang. Tama ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, wala yan dito. Tama ba?
Ay, sabi ni Pablo sa kanila, they have a form of godliness, but deny its power. Tama ba? Ito yung mga Kristiyano na alam nila, listen to me very well, alam nila, tinawag sila, alam nila, niligtas sila ni Lord, alam nila na marumi yung buhay nila dati, nilinis sila ni Lord, alam nila ang langit at ang impyerno, alam nila may calling sila, inanoint sila ng Holy Spirit para mag-serve sa Kanya. Christian daw sila pero hindi mo madama sa kanila. Walang power, walang influence, walang pagbabago nakikita. Mga kapatid, iiyak tayo mamaya. Iyak tayo mamaya. Amen? Ano sabi ni Pablo? Pag may nakita kang ganyan, of course, encourage mo muna sila. DNA natin yan life giver tayo. Encourage them, love them. Kung kailangan nila ng tulong, baka kailangan lang nila ng encouragement mo, ikaw lang talaga hinihintay. Pero kung yung mga taong yan ay hindi na blessing sa'yo, sabi ni Pablo, step back ka muna, have nothing to do with such people. Of course, mamahalin natin sila. Life giver tayo, we love people, and we'll make disciples. Amen? Pero kung matigas masyado ang ulo, pero wala yan dito, awantin ng katabi mo, walang tinginan dito, bago ka pa mahila, minsan, hindi naman madalas, umiwas ka na bago ka pa mahila. Amen? Hello, may kausap po ba ako? That's the reason why, sabi ni Pablo, this is the key. This is what you need to do. Kasi hindi mo sila maiiwasan, nasa last days ka na It's either mahalin mo sila, ipaglaban mo sila, or either umiwas ka muna. Kasi baka ikaw pa ang madaya. Kaya suggestion ni Pablo, as we live in the last days, yes, there are terrible times and people who love themselves more than God. But what you need to do is to step back. So yun sa katay mo, iwas muna tayo. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. Tama ba? Yun yung warning ni Pablo kay Timothy. And dahil mabuti at talaga matinding mentor po si Pablo. Actually, to give you a background, malapit na pong mamatay si Pablo dito. Kaya talagang binubuhos niya na lahat ng knowledge niya. Pero hindi one-on-one life group, kundi letter to letter. Tandaan nyo, sinusulat to ni Pablo nung nasa kulungan siya. Kapatid, nagde-disciple siya, nasa kulungan siya. Grabe. Woo! Amen? Number 2, in the last days, ang sabi ni Pablo? Itong gagawin mo. Itong suggestion mo. Suggestion ko, carefully follow to live a godly life. Sabi na dito, verse 10, you, however, know all about my teachings, my way of life, my purpose, my faith, my patience, my love, my endurance, persecutions, sufferings, what kind of things happened to me in Antioch, Iconium, Lystra, the persecution I endured, yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who lives a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Carefully means dahan-dahan. Sabihin sa katabi mo, dahan-dahan. Not rush. Dahan-dahan. Not emotionally driven, but carefully understanding and following and living a godly life. Lahat ng minamadali at lahat ng nagmamadali, ano nangyayari? Nadadapa. Kaya sabi ni Pablo, dahan-dahanin mo, dumaan ka sa tamang proseso. Huwag ka muna maging leader muna, dumaan ka sa tamang proseso. Magpabago ka muna, magpaayos ka muna. Ang galing na mentor ni Pablo. Hello? Huwag ka magmadali, dumaan sa proseso. Tama ba? Kung anong nangyayari sa'yo. That's why Paul says, follow me and live a godly life. Gayahin mo ko. Napaka-confident ni Pablo na sabihin, nagayahin mo ko. At mga kapatid, hindi po pala masayang manggaya. Amen? Kasi kung sino-sino nga ginagaya natin Pero masama po, tama ba, is yung mali yung ginagaya natin. Pero sabihin mo sa katabi mo, bless ka. Bless tayo. Bakit? Bless po tayo kasi tingnan mo yung katabi mo. Sige, left and right. Tama ba? Why? Because nasa church tayo na laging nagsiset ng standard kung paano mag-serve ng tama at todo-todo sa Diyos. Makikita mo yan sa ating reverend, sa ating pastora, sa mga coaches, sa mga full-timers. Shout out sa inyong lahat. Kita ko po lahat ng pagod ninyo.
hanggang sa mga mentors at ministry heads, kitang-kita mo sila kung paano sila ka-sold out maglingkod kay Lord. Bless ka. So yun sa katayo mo, bless ka. And we know this. We can see this. Kaya nga sabi ni Pablo, you know all my teachings. My way, my purpose. Na ngayon, purpose mo na din. My faith, kung gaano ako kalalim sa pananampalataya ko. You see, you know kung paano ako magmahal, kung paano kita mahalin. You know my patience na kahit gaano katigas yung ulo mo, alam mo kung paano kita tiniis. Hello? And sabi ni Paul kay Timothy, follow me. Follow it, gawin mo. Gayahin mo ako. You know and witness kung paano ko lahat to in-endure. At kung paano ko lahat to dinaanan, kung paano ko na-persecute at nahirapan. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 11:1, although backtrack to, and you should imitate me just as I imitate Christ. Alam mo kaya yung mga mentors natin, coaches natin, pastor natin, reverend natin, todo mag-serve kasi gusto nilang mag-set ng example, ganito kasi yan. Amen? Hello? Sino dito blessed siya na nasa Life Giver Binyan siya? At sa mga under ng satellite ng Life Giver Binyan. Palakpakan naman natin mga churchmate natin. Grabe. Di po kayo napapabayaan. Mga kapatid, let me say this. Kaysa kung sino-sinong gayahin natin at kung sino-sino ang gusto nating maging, bakit hindi mo gawing inspirasyon ng pastor mo? Ba't di mo gawing inspirasyon ng coach mo, leader mo, kung paano sila maglingkod kay Lord? At kahit na tingin mo, di mo kaya, tingin mo, di ka marunong, tingin mo, di ka magaling, tumingin ka ulit. Because you can do it. Why? Philippians 4 verse 13, we can do all things through Christ. Through Christ who gave us strength. Tama ba? I don't do this very often, pero magda-drop name ako. Tito Excel po, mambihira. Sa kanyang edad, nakakapag-serve ng todo kay Lord. Why? Because every day, He knows I can do all things through Christ who gives me strength. Sorry, mga full-timers kami. Pamilya na kami. Alam namin pinagdadaanan namin. PowerPoint. But Paul said, the Lord rescued me from all of them. Huwag ka matakot. Life Giver Binyan, I wanna tell you, it is not easy to live a godly life. Pero kapag merong kang kadikit na maaapoy, sobrang dali lang. Tiisin mo lahat ng persecutions mo, sufferings mo, mga pambabash at pambubuli nila sa'yo. Kasi aanuin mo ang lahat ng sinasabi ng tao sa'yo. Kung ang kapalit naman nun is, uy, mentor, salamat ah. Kasi kung di kita nakilala at di mo ko dinala sa church, siguro di ko nakilala si Lord. Wala nang masasarap pa doon bilang isang mentor. Uy, pastor, salamat po sa pagtitiis mo sa amin. Kasi kung hindi mo ako tiniis sa katigasan ng ulo ko at sa mga maling ginawa ko, hindi po ako magkakaroon ng sariling life group at satellite ngayon. Life Giver, listen to me very well. Walang ibang nagpapasaya sa isang leader kundi makita niyang nakangiti ka at umiiyak ka dahil na-witness niya kung paano ka binago ng Panginoon sa pamamagitan niya. Hello, palakpakan naman po natin ng Panginoon. Come on. Ikaw ito. We're talking about you. And this is not just a letter for Timothy, but this is the letter for the church. Ama, sa pamamagitan mo, napakasarap na nagbabago ang buhay ng tao. That's why Paul says, follow me and let us live a godly life. It's worth it. Sabihin sa katabi mo, it's worth it. Sarap maglingkod. Sabihin sa katabi mo, sarap maglingkod. Amen? Kaya pa ba? Sino dito na bless? Amen? Number 3, continue to grow. Ba? Hindi to height, ha? Okay? Spirituality ito. Okay? Continue to grow. But verse 14, sabi niya, but as for you, continue. Continue in what you have learned. Yung natutunan mo, and what you have been convinced of, yung na-convince ka na word, na conference, na extraordinary youth, sold out, tama ba? North and South District, tama ba? Yung mga nakuha mo dong anointing, pagpatuloy mo yung mga natutunan mo doon. Tama ba? And how from infancy you know the Holy Scripture at kung paano ka binago ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, continue. Pwede bang alugin mo yung katabi mo, sabi mo, continue ka lang. Tuloy-tuloy lang tayo, walang susuko. Walang susuko, walang titigil, walang magko-quit. Church, makinig, pwede kang mapagod.
Pwede kang magpahinga, pero hindi ka pwedeng tumigil. May calling ka. Amen? Sinasabi mo, may calling ka. Tama ba? Di ko po alam kung ano condition ng church. Hindi ko po alam kung ano condition mo sa ministry. I don't know kung ano ang kinakaharap ng life group mo, ng satellite nyo. Maybe persecuted kayo, maybe distracted kayo, maybe na-fall ka ulit sa kasalanan, nagkaroon ka ng issue sa kapwa mo, ka-churchmate, merong hindi pagkakaintindihan, mga disciple mo na bigla na lang hindi nagparamdam sa'yo at bigla ka na lang iniwan. Still, kapatid, sabi ni Pablo, continue, Timothy. Tapos maaari sumabay pa yung family mo. May problema kayo ng nanay at tatay mo. Financially, yung business nyo medyo nagsusway na. Yung sales, nawalan ka na ng trabaho, maaaring ang bigat na nararanasan mo ngayon. Pakiramdam mo, wait, teka lang, masyado na maraming problema. Hindi ko na kaya mag-commit sa church. Titigil muna ako, masyado ata akong busy sa church. Teka lang, napabayaan ko ata pamilya ko. Napabayaan ko yung sarili ko. Magpapaalam muna ako kay mentor, siguro naman maintindihan niya. Yes, maaari, pero ang mindset na tumigil ka kay Lord at tumigil ka mag-church at mag-serve, mag-life group, ay malaking deceiveness ng kaaway. Yes. Again, church, do not be deceived. Mga kapatid, meron po akong sikreto. Tama ba? Bilang isang Kristiyano na sa tagal ko naging Kristiyano, no? Pero hindi ko po sariling doktrina to, ha? Baka sabihin nyo, inedit ko eh. Okay. Ano lang to, sarili ko lang observation bilang isang Kristiyano at gusto ko pong i-share sa inyo. Ayokong i-gatekeep. Tama ba? Observation ko bilang isang Kristiyano, paano mo malalaman kung inaatake ka na ng kaaway? Madali lang. Actually, yung iba alam nyo to. Kaso hindi ka lang talaga aware na inaatake ka na. You wanna know why? Amen? Sino dito gusto maalam yun? Amen? Number 1, kapag yung sitwasyon mo ay lagi kang nilalayo sa church at kay Lord, automatic inaatake ka ng kaaway. So predictable. Paulit-ulit yan. At kapag ang mindset mo, ano mang problema yan, kahit anong klaseng problema. Kapag ang mindset mo, masyado ka nang busy sa church, mas marami nang nangyayaring pangit na sitwasyon sa buhay mo, tapos nag-agree ka, parang busy na ako sa church, kakalimutan ko na pamilya ko, paano na yung future ko? Kapatid, deceive ka. Naloloko ka kapag ganyan ang mindset mo. Kasi kung totoo yung iniisip mo, paano na lang yung John 10:10? PowerPoint, please. But the thief comes only to steal, kill, and destroy. Mga anak ng Diyos, makinig po kayo mabuti. The devil is very predictable. Because ang alam lang niya is nakawan ka ng joy. Nakawan ka ng joy sa pagsaserve mo kay Lord. Ang alam lang niya, patayin ang focus mo kay Lord at ibalik ulit yun sa sarili mo at sa sitwasyon mo. Kaya lang, napabayaan ko ng sarili ko. And lastly, finally, the thief come only to steal, magnakaw, patayin ang focus mo. And lastly, to destroy your love and fire and passion at buhay sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung totoo yung mindset mo, ano sabi ng Bible? That's not true. Sapagkat kapag palagi kang lumayo kay Lord, ito lang ang atake ng kaaway. Nakawang ka, patayin ka, wasakin ka sa Panginoon, sa simbahan, sa ministry mo. Amen? Tama ba? At yun, meron yung Bible, so hindi ko talaga in-edit yan. Okay? So yun yung matagal ko na sikreto. Kaya kapag dumadaan ako sa sitwasyon na parang napapagod na ako, palayo na ako sa church, ayoko na mag-devotion, mag-pray, alam ko, inaatake na ako ng kaaway. Ganun palagi yun. Paulit-ulit yun. Predictable yung kaaway, paulit-ulit siya. Kapag nilalayo ka na, kapag ayaw mo na mag-church, ayaw mo na mag-serve, galit ka na sa mentor mo, sa pastor mo, etc., yan, inaatahe ka na. Huwag ka magpa-deceive. Ang gawin mo, magpatuloy. Kasi sa katayo, magpatuloy ka. Ba? At sabi ni Pablo, alam mo yan. So, continue to grow. Continue to learn. Kung paano ka nakumbinsi dati, kung gaano katindi ang apoy mo, let it fire up more. I just want more of you, God. At wag na wag mong kalimutan, sabi ni Pablo, na ligtas ka na. Let your faith outshine your worldly situations. Amen? 1 Corinthians 15:58, basag na to, gasgas na to. Pero wag mo tong kakalimutan palagi, kapatid. Therefore, my brothers and sisters,
Stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Because alam mo, lahat ng pagpabagal mo ay hindi kailanman nasayang. Amen? That's number 3. Continue. Palakpakan natin ang Panginoon. Continue pa ba? Last but not the least, number 4. Hindi talagang mentor ni Pablo. Because di niya iniwan si Timothy na hindi equipped ng salita ng Diyos. Alam mo, totoo lang, hindi talaga pwedeng mabuhay ang isang Kristiyano na malayo siya sa salita ng Diyos. Di talaga pwede. Manual siya ng buhay mo eh. Di mo alam ang gagawin mo sa buhay mo pag wala kang Bible. Lalo na kahit isang araw lang di ka nakapagbasa, sigurado sasablay ka. Tama ba? Kasi kung ano tinuturo ng Facebook, ng TikTok, ng Instagram, ng social media, ganito ang buhay, ganito yan, mahalin mo ang sarili mo, your feeling matters, love yourself, etc. Wala eh, sasablay ka eh. Kasi puro feeling. Di talaga pwede ang Kristiyano malayo sa salita ng Diyos. Dahil hiningahan siya ng Diyos. Ibig sabihin, ano yung hininga ng Diyos? Buhay ang hininga ng Diyos. Kasi nung last time na huminga ang Diyos, nagkaroon ng Adan. Kaya kapag binubuksan mo yung Bible mo, nagkakaroon ka ng buhay. Hiningahan siya ng Diyos eh. Grabe. Psh. Hello? Hindi hinayaan ni Paul na matapos yung letter niya kay Timothy in this chapter na ganun-ganun na lang. And sinabi niya, ang sikreto ng isang matibay at founded na buhay ng isang Kristiyano ay walang iba kundi mabuhay, kadikit ang salita ng Diyos. To be equipped and live with the Word of God. PowerPoint please. Equip in Greek is exartizo. Ba? It means to complete, to fully equip, suotin mo at magiging kompleto ka. Diyan pa lang tapos na usapan. Hindi kompleto ang tao kapag wala siyang salita ng Diyos. Hindi siya equipped ng salita ng Diyos. The original meaning in Greek in 1822 translate that being equipped is like wearing something. It's like you wear something, you become that something. Tama ba? Ikaw yon, yung in-equip mo, ikaw yon. Complete ka na, ready ka pa. Lumalabas na kapag ang anak ng Diyos ay hindi nagbabasa at sinasapamuhay ang Bible, open siya at prone siya sa aksidente. Open siya at prone siya sa atake ng kaaway. Wala kang pananggalang eh. Hello? Open siya at prone siya sa worldliness, ungodliness. Why? Wala siyang suot eh. Para kang isang sundalo na sumabak sa gera na nakaboxer lang. Wala kang proteksyon, wala kang sandata, nakashort ka lang, patay ka agad in default. Amen? Sino po dito nakakuha ng example natin, yung illustration natin? Amen? Galing talaga ng Bible? Ano ba? Galing talaga ni Lord? And also, ang galing na mentor ni Paul kay Timothy. Kasi hindi niya hinayaan na sumabak ng gera ang disciple niya. Hindi niya hinayaan mamatay siya na walang armas ang disciple niya. Walang pananggalang. Kasi later on, tama ba, alam niya mawawala na siya, wala na yung gabay niya. Kaya dapat mamuhay sa scripture si Timothy. He told him that the scripture and the Bible is hiningahan ng Diyos. Nga pala, mga kapatid, complete package na ito. Ito daw ay hiningahan, ibig sabihin may kapangyarihan na may buhay ng Diyos. And it is useful for what? Letter A. It is useful for teaching. Pangalawa na gusto ko pong malaman sa ninyo, maliban sa dapat ang Kristiyano hindi na pwedeng nakalayo sa salita ng Diyos, is ano pa? Ang Kristiyano talaga hindi pwedeng hindi teachable. Kailangan palagi nagpapaturo. Hindi pwede yumabang ang Kristiyano, magpapaturo palagi yan. Tama ba? Kasi kung gano'n, wala kayong makikita mga teenagers na tumatayo dito. But we believe, tama ba? Men and women will be used by God, whatever age it is. Tama ba? Kailangan magpaturo ka eh. Hindi ka na mamili ng pinapakinggan mo. Mga kapatid, ang Bible po ay number 1 best-selling book sa buong mundo. At walang nakatalo dito. Kahit yung libro ni Harry Potter at Lord of the Rings, dito natalo. Okay? And sa mga hindi nakakaalam, halos lahat ng great philosophers, great theologians, literatures and grammars and knowledge nila, alam nyo saan nila kuha? Sa Bible. Kaya nagugulat ako ang yayabang ng mga philosophers. Samantalang lahat nung grammars at literatures nila, dito lang naman nila kinuha.
And it knows everything. The Bible teaches everything. Everything. Tama ba? It knows the beginning of the world up until the end of the world. Kahit nga di pa nangyayari, nakasulat na sa librong ito eh. Cheat code yung Bible. Life hack siya. Pero di mo siya binabasa. Hello? And every reference ng kwento ng mga favorite mong movies, animes, dramas, at kung ano-ano pang story, lahat yan nanggaling sa Bible. Reference nila lahat yan Bible. It is everything. It teaches everything, but more importantly, it teaches you how to live a life in God. To live a life with Yahweh. To live a life with Jesus. And to live a life with the Holy Spirit. Ganun siya ka-complete package. Wala ka nang hahanapin pa. It teaches you everything. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Grabe. Letter B. Masyado na ako mahaba. Rebuking. Tama ba? Actually, yung rebuking po, pag narinig mo yan, nakakatakot agad eh. Kasi na-rebuke, grabe. Tama ba? Pero ang rebuking po ay, kung di nyo alam kadikit lang po ng teaching yan. May similarities itong dalawang ito. Kasi parehas lang sila nagtuturo. Ang kaibahan lang, ang rebuking is direktang sinasabi siya sa tao. O sa isang sitwasyon, direkta kang nag-judge. Kasi tama ba, direkta kang nag-judge sa moral na galing sa law ng Biblia. Kaya kapag nire-rebuke ka, masakit. Kasi direkta eh. Pero tinuturuan ka lang nun. Hello? Ikaw sa bawat dito? Actually, kapag nire-rebuke ka, tinuturuan ka lang. Minsan nakakatakot lang kasi tinatamaan na yung personalities mo bilang tao, yung moralidad mo at desisyon mo sa buhay. Pakilamero naman to. Tama ba? But kung ang anak ng Diyos ay teachable at humble, walang problema ang rebuke sa kanya. Gustong-gusto niyang nire-rebuke siya. Kasi gustong-gusto mong tinuturuan ka. Tama ba? Because rebuke and sermon is an act of love. Kapag hindi ka na nire-rebuke, di ka na mahal. Wala nang pakialam sa'yo. Okay lang sa kanya mapunta ka ng impyerno. That's why church, I think, it's time to change your mind pagdating sa rebuke. Tama ba? Wag lang kumaya sa mundo. Grabe, pinagalitan ka. Grabe, sinaktan ka. Di mo man lang alam ang ginawa sa'yo. Grabe, napahiya ka doon, brother, sister. Diba? Grabe, sama-sama lang ginawa nyo, pero hindi niya alam. Grabe, hindi. Mahal lang ako ni mentor, kaya niya yung sinabi sa akin. Ang dali kayang manahimik na lang at hayaan ka na sirain ang buhay mo. Pero ba't ka nire-rebuke? Ayaw niya kasing masira ka. Ibahin mo na yung isip mo. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Magbago na tayo. Huwag ka nang gumaya sa kung ano sinasabi ng mundo. Then doon mo matetest and approve kung ano yung will talaga ni Lord sa'yo. Pleasing and perfect will. Change your mind. Is it God's will for us to transform? According to His will, yes. Then change the way you think. Kaya kapag napapagalitan, minsan bago emosyon ang pairalin, isip muna. Be fully equipped. Hindi, teka. Mahal ako ni mentor, mahal ako ni pastor. Gusto niya lang ako maayos, gusto niya lang ako i-correct. Gusto niya lang akong makapunta sa right direction. Tama ba? And that leads me to the third point. Bible is also in correcting. And that's the one thing I love in the Bible. Kasi may mga taong i-rebuke ka naman talaga. Automatic naman yan sa tropa mo eh. Judgmental yung mga tropa mo. Lahat ng mga mali mo, di ba? Hindi, kwento mo yan eh. Masama talaga ako dyan. Pero ang Bible, di katulad ng tropa mo. Pagkatapos kanyang i-rebuke, tuturo na yung tamang daan. Yun ang gusto ko sa Bible. One thing I love in the Bible is it doesn't leave you hanging sa mali mong nagawa. Bagkus kapag ni-rebuke ka, itatama ka at ituturo ang tamang daan sa'yo. Kaya mapapansin mo yan sa leaders natin kapag kinokorek na tayo, pasensya na kaso yung ginawa kasi natin kanina medyo off and maaari na tigil muna natin yun. Tama ba? At pwedeng pag napagalitan ka, is, tama ba, at pinarealize sa'yo na mali ka, is masaktan ka. Tama ba? Pero sa dulo, ikokorek ka niya. Sasabihin ng mentor mo, kaya ganito muna tayo And para hindi na yan maulit-ulit, next time, ganito gagawin natin. Iwasan mo to, tanggalin mo to, gawin mo to. Di ka pinabayaan, kinorek ka. That's what I love in the Bible. That's what I love in your mentor.
kaya di ka niya pinapabayaan. Do you love your mentors? Ba? Because the greatest love of all talaga is telling you that you are wrong. And also teaching you to do what is right. Hindi to love yourself. Kasi yung self mo, mapanloko. Ang sabi ng Bible, our heart is very fragile. Tama ba? Kapag nasaktan yan, kung ano-anong, tama ba ang tinitibok niyan? Kaya minsan utusan mo yung puso mo, oy, wala kang karapatang mailab, huwag kang maging marupok, ang trabaho mo lang maglabas ng dugo sa katawan ko. Huwag kang ano dyan. Tama ba? Awayin mo yung puso mo. Amen? Tama ba? Tapusin ko na po ito, and last but not the least, training in righteousness. Sige po, sorry po, yan. Sige, pakibalik muna, sinusulat po nila. Thank you po, yan. And last but not the least, okay. Number 4, tapos na po ako, training in righteousness. And so I think, na ang pinakamagandang naibigay sa atin ng Bible is training. Sa psychology po, kanina po ako nagko-quote ng psychologist po kasi ako, tama ba? Meron po kaming connotation na sikat sa psychology. At ang connotation na yun is training is caring. Kasi ang way po namin ng, tama ba, pagpapagaling ng isang patient na mentally, tama ba, unstable, is to train them to do the new things. For example, tama ba, kasi meron mga antidepressant, may mga anti-anxieties, drug or pill. Pero kami, mas ginagawa namin, tinitrain namin silang alisin yung focus nila doon sa dahilan kung bakit sila may depression at anxiety, as papagawan namin sila ng bago, ititrain namin sila doon. Hanggang unconsciously, yung isip nila sa anxiety at depression mawala na. Kaya may kasabihan kami, training is caring. And amazingly in the Bible loves to train us. And we are blessed. Once again, sabihin mo sa katabi mo, blessed ka talaga eh. Bakit? Kasi yung church na to, once again, Lord, let us glorify you in this church. Because this church ay may mga taong sold out na mag-care sa katulad mo. Makakakita ka sa church na ito ng mga taong sold out mag-evangelize. Sold out mag-disciple, mag-serve, magpaturo, mag-life retreat, mag-victorious life, mag-SOD foundation, make disciples, life group class. Hindi na papagod mag-train niyang mga yan. Bless ka kung alam mo lang. And all of these are trainings that will lead us to become righteous and to be fully equipped to do every good works. Ganda ng simbahan. Ganda ng salita ng Diyos. In every preaching maririnig mo, na naririnig mo every Sunday or saan mang gawain, is a pure preaching, training in your soul. The Word of God na nagbibigay transformation, restoration sa bawat listener na nag-a-apply ng salita ng Diyos sa buhay nila. Sabihin sa katabi mo, bless ako dahil kasama kita sa simbahan na to. Magtulungan tayo na i-train ang kaluluwa natin para sa glory ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Tapos na po ako. Praise the Lord. Tatayo po tayo lahat. Thank you, Jesus. Woo! Thank you, Lord. Sino po dito talagang dami niya nakuha sa altar ni Lord? Amen. Alam mo, nakakatuwa kasi kahit ano palang sitwasyon sa buhay natin, palagi talaga tayong binabalik ni Lord kay Jesus at saka sa Bible. Palagi yon. Kahit anong preaching, iuuwi ka na, devotion, prayer, Jesus, Holy Spirit, God. Pag minotivate ka, pag in-inspire ka, babalik ka ulit kay Jesus, sa Word of God, etc., etc. Palagi na uuwi sa Panginoon. Amen? Tama ba? Brothers and sisters, tapos na po ako. Yes, we are living in the last days. Habang nakapikit po ang ating mga mata, come on, just close your eyes right now. And let the Holy Spirit minister to you. Let Him touch you. Na lahat ng word na narinig mo ay hindi mawala sa iyo. Lahat ng naisulat mo ay ma-apply mo sa buhay mo. And as you close your eyes, the Spirit and the fire of the Lord will flow into your life. Mga kapatid, makinig po sa mabuti habang nakapikit ka. We are living in the last days. It might be difficult. It might be terrible. Kahit sa online, tayo po kayo. People around us might love themselves. And people might become selfish and greedy. But do not be afraid. Do not be afraid to become different.
Do not be swayed by the trending of this world. Tandaan mo, kapatid, you are the salt and the light of this world. The world is waiting for you. So just step back sa mga maling tao sa buhay mo na inilalayo ka kay Lord. Just step back. And tumikit sa mentor mo, sa pastor mo, makinig ka, magpa-rebuke ka. And with him, with her, live a godly life together, carefully following God's command. Continue on what you are doing. You're on the right track. Maniwala ka sa akin. Sobrang proud ng simbahan na to sa'yo. Tama lahat ang ginagawa mo. So malaman mo, kayamanan po namin kayo. Kayamanan kayo ng simbahan. Kayamanan ni Lord ang life group mo, ang satellite mo, ang one-on-one mo na kahit ang tagal nyo na kayo pa rin dalawa. And finally, be trained. Fall in love in the scripture. Be equipped with God's word. Isa pamuhay mo yan. Wag kang sasabak sa bawat umaga na hindi ka equipped ng salita ng Diyos. Fall in love in training. Fall in love in the process. Fall in love in Yahweh. Fall in love with Jesus. Fall in love with the Holy Spirit. Life Giver Pinyan. This is a family of Yahweh our God. People here are willing to love you, understand you, take care of you, lead you to where God wanted you to go. Welcome to the last days and welcome to Life Giver Church. Tataas natin ating mga kamay. And right now, we're gonna worship and we're gonna pray and gonna ask the Spirit of the Lord. Wala namang ibang makakapagbigay sa'yo at makakapag-empower sa'yo kundi ang banal na Espiritu. So in the count of 3, habang nakataas ang iyong mga kamay, hindi na kita papapuntahin sa harap. Pero kung gusto mong lumuhod, umiyak, bahala ka na, because the presence of God is here. So in the count of 1, 2, 3, I want you to cry out, to shout out, Lord, I want to live in the godly life. I want to live with my mentor. I want to live, Lord God, in these last days, glorifying your name. In 1, 2, get ready to receive. 3, Holy Spirit, come like a flood. Come on, just raise up your hands. Jesus, I'm hungry. Let's worship the Lord. Yes, you are living in the last days. Iiwas ka. Pero sabi ng Panginoon, may lalapitang ka ring tao. And today, I don't care wherever you are, pero pwede mo bang lapitan yung mentor mo ngayon? Takbuhan mo siya, yung coach mo, yung pastor mo. At sabihin mo sa kanya, Lord, samahan mo ako, mentor. Samahan mo ako, pastor. Equip me with your word. Appreciate them. Appreciate them. Come on. Lapit ka sa kanila right now. Kung sino man ang mentor mo. Kung nasa harapan man sila, pumunta ka. Come on. Tumikit ka sa tamang tao. Hindi mo kailangan matakot sa last days. Dikit sa tamang tao. And let the Spirit of the Lord move upon you. Oh, yes, Lord. Come like a flood in this family.
Jesus. Come like a flood. Appreciate them. Appreciate them. Yes. Yes. Oh. Sabi mo, mentor, thank you. Mentor, thank you. Pastor, thank you. Nilit mo ko sa tamang daan. Nilit mo ko sa tamang pamilya. Nilit mo ko sa tamang simbahan. Salamat sa iyo. At sa mga huling araw, gusto ko ikaw ang kadikit ko. Gusto ko ikaw ang kasama ko. Turuan mo lang ako. Sige, i-rebuke mo lang ako. Alam ko, mahal mo ako. Appreciate your mentor. Kung nandito yung pamilya mo, yakapin mo yung pamilya mo. Kahit sa online. Kahit sa online, kung kasama mo yung pamilya mo ngayon, yakapin mo. Appreciate them, Ma, Pa. Salamat sa sakripisyo mo sa trabaho. Salamat sa pagmamahal mo. Hindi ko na-realize kung gaano mo ako kamahal. Hindi pala kita kaaway. Ikaw pala yung sandigan ko. Ikaw pala yung kasama ko sa mga huling araw. At didikit ako sa'yo. Sabay tayo maglilingkod. Sabay tayong lalapit. Sabay tayong mamumuhay sa salita ng Diyos. Oh God. Oh God. Come on. Let the Spirit of the Lord move. Let the Spirit of the Lord move. Mentor, salamat. Pastor, salamat. Kundi dahil sa iyo, di ko nakilala si Lord. Sa mga nakaraang huling taon, ikaw ang naging pamilya ko. Sa mga nakaraang panahon, ikaw ang naging sandigan ko. At ayoko madaya, nakaaway kita. Samahan mo ko, sasamahan kita. I-win natin ang family natin. I-win natin ang campus. I-win natin ang corporate. Magkasangga tayo sa last days. Tulungan mo ako. At salamat sa iyo. Nakilala ko ang Panginoong Jesucristo. Thank you, Jesus. Habang kayakap mo ang pamilya mo at mentor mo, pastor mo, life group leader mo, coach mo, sing this song and let God anoint you in the way that God wants it to do. Come like a flood. Come like a flood. Lord, di kami mag-isa. Di kami mag-isa. Sama-sama kami maglilingkod. So come, Lord. Come, Lord.
and come like a wind. wind and sweep throughout this place. You're all we One more time. want. Invite the Lord. Make Him the center of your relationship. Come like a flood. Like a Oh, flood and saturate me now. You're all I want. Come swift to this place, Lord. Come like Like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. hawak-hawak tayo ng kamay. Tataas natin sabay-sabay. Lord, salamat po sa iyong salita. We are not alone in the last days. Kahit na punong-puno ng mga tao, the lovers of themselves, lovers of money, lovers of everything. Lord, yung kahawak kamay ko ngayon, ito ang mamahalin ko hanggang dulo. I will never love myself. I would just let them love me. We're gonna share love. And as a matter of fact, we are not life receiver, we are life giver. That's why we share life to everyone. At habang nakataas ang aming mga kamay, Lord, anoint us, fill us, and let this relationship ay maging matibay, Panginoon. We do not allow Satan and the devil to penetrate in our church, in this congregation. We only allow the Spirit of the Lord to intervene. Hindi maluloko, hindi magpapadaya sa mga false prophet ng mundong ito, hindi magpapadaya sa mga maling turo, magpapaturo sa mentor namin na tunay na nagsasakripisyo sa amin. Dahil nakita namin sila, nakita ka namin sa mga buhay nila, Panginoon. Salamat po sa iyo. Ikaw ang Diyos namin, Yahweh. Ikaw ang Diyos namin, Panginoon, at wala nang iba. Just bring you back all the glory and honor and praises. In Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen.